Napansin mo din ba na kapag may taong sobrang maingay, mabilis siyang mapansin? Kapag may taong sobrang confident, siya agad ang sentro ng usapan. Pero may isang klase ng tao, halos hindi mo napapansin. Hindi dahil mahina sila, hindi dahil takot silang magsalita, kundi dahil hindi nila kailangan ng spotlight para maging delikado. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan. Akala nila kapag hindi ka nagpaparamdam, hindi mo rin kayang gumawa ng impact. Pero ang nakakalimutan nila, lahat ng tunay na mga halimaw ay hindi nag-aanunsyo bago umatake. Sa mundo ngayon parang may invisible rule. Kung gusto mong umangat, kailangan visible ka. Kailangan lagi kang present. Kailangan laging may opinion, laging may post, laging may kwento. Parang sinasabi ng mundo, kapag hindi ka nakikita, wala kang halaga. Kaya maraming introvert ang nagsisimulang magduda sa kanilang sarili. Iniisip nila, baka kailangan kong maging katulad nila? Baka kailangan kong maging mas loud? Baka kailangan kong baguhin ang sarili ko? Pero paano kung maling laro ang sinusubukan mong laruin? Paano kung ang tunay mong lakas ay hindi ginawa para sa ingay, kundi para sa isang bagay na mas bihirang makita? Hindi ito video tungkol sa pagiging tahimik. Hindi rin ito tungkol sa pagiging mahiyain. Mas malalim pa ito roon. Dahil ang tunay na dahilan kung bakit maraming underestimated na tao ang biglang nagtatagumpay ay hindi dahil nagsimula silang magsalita, kundi dahil habang abala ang lahat sa pagpapakitang gilas, may ibang taong tahimik na bumubuo ng bagay na hindi kayang pantayan ng iba. At kapag dumating ang oras, hindi na nila kailangang magpakilala. Ang resulta na mismo ang magsasalita. At yun ang twist. Hindi pala lahat ng nasa dilim ay nawawala. May ilan na sadyang doon lumalakas. The dark is where most people quit, but some people evolve. Isipin mo ito. May dalawang empleyado sa isang kumpanya. Pareho silang nagsimula. Pareho ang sweldo. Pareho ang pagkakataon. Yung una laging visible, kasama sa lahat ng mga meetings, active sa mga social events, kilala ng lahat. Yung pangalawa, halos walang nakakilala. Hindi siya mahilig makipag-compete sa atensyon. Hindi rin siya laging nagsasalita. Kaya ang tingin ng iba, average lang siya. Walang kakaiba. Pero habang busy ang lahat sa pagpapakita ng kanilang sarili, may ginagawa siyang hindi napapansin. Araw-araw, may bagong skill siyang pinag-aaralan. May bagong system siyang binubuo. May bagong paraan siyang iniisip para mas mapabilis ang trabaho. Hindi niya ito pinopost. Hindi niya pinagyayabang. Hindi niya kailangan ng validation. Lumipas ang 2 taon, biglang nagkaroon ng malaking restructuring. At doon nagulat ang lahat. Hindi yung pinaka-popular ang na-promote. Hindi rin yung pinaka-visible. Ang na-promote ay yung halos hindi nila napapansin. Bakit? Dahil nung kinailangan ng kumpanya ng taong kayang mag-solve ng totoong problema, hindi sapat ang confidence, hindi sapat ang charisma. Ang hinahanap nila ay competence. At doon lumabas ang taong matagal nang nag-e-evolve habang walang nakatingin. May isang interesanting pattern sa human behavior. Kapag alam nating may nanonood, mas inuuna nating magmukhang magaling. Pero kapag walang audience, mas malaya tayong maging totoong estudyante. Mas handa tayong magkamali. Mas handa tayong magsimula ulit. Mas handa tayong maging beginner. At doon nagsisimula ang tunay na growth. Hindi sa applause, kundi sa mga araw na walang pumapalakpak. Kaya kung pakiramdam mo, parang walang nakakita sa mga efforts mo, wag mong isipin na sayang yon. Baka yun mismo ang panahon kung saan ginagawa ang future version mo. Hindi lahat ng progress kailangang makita agad. Ang ibang progreso ay parang ugat ng puno. Hindi mo nakikita. Pero yun ang dahilan kung bakit hindi ito basta natutumba. Pero ito ang mas nakakatakot. May isang bagay na ginagawa ng karamihan na siyang dahilan kung bakit hindi sila kailanman nagiging tunay na malakas. At kabaliktaran yun ng ginagawa ng mga taong sanay mabuhay sa dilim. Most people chase comfort. Monsters chase adaptation. Kapag narinig natin ang salitang comfort zone,
Madalas ang iniisip natin ay pahinga, safety, kapayapaan. Pero minsan, ang comfort ay isang magandang kulungan. May nakilala akong lalaki na halos 10 taon na sa parehong routine. Parehong oras ng gising, parehong trabaho, parehong reklamo, parehong pangarap. At bawat taon sinasabi niyang, next year, sisimulan ko na. Hanggang sa hindi niya na malayang lumipas na ang isang dekada. Samantala may isa pang tao. Hindi rin siya sikat, hindi rin siya maingay. Pero bawat ilang buwan, may bago siyang natututunan. Hindi dahil required, kundi dahil alam niyang ang mundo ay hindi humihinto para hintayin siya. Habang ang iba ay naghahanap ng komportableng buhay, siya ay naghahanap ng kakayahang mabuhay sa anumang sitwasyon. At malaking pagkakaiba yon. Dahil kapag nagbago ang laro, ang taong umaasa sa comfort, siya ang nalilito. Pero ang taong sanay mag-adapt ay parang nasa bahay lang. Doon siya lalong lumalakas. Ang utak natin ay natural na gustong umiwas sa uncertainty. Normal yon. Pero may downside. Kapag lagi nating pinipili ang pamilyar, unti-unti ring lumiliit ang mundo natin. Habang lumiliit ang mundo, lumiliit din ang ating confidence. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil wala na tayong bagong pinapatunayang kaya natin. Ang confidence ay hindi nanggagaling sa motivation. Nanggagaling ito sa ebidensyang paulit-ulit mong ibinibigay sa sarili mo. Eto, kinaya ko. Isa na namang bagong challenge ang nalampasan ko. At yun ang bumubuo ng tunay na tibay. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan? Akala nila kapag tahimik ang isang tao, wala itong laban. Hindi nila alam, may mga taong tahimik dahil natatakot. Tahimik sila dahil matagal na nilang naiintindihan ang isang bagay na hindi pa alam ng karamihan. At dito nagsisimula ang tunay na plot twist. The strongest mind is the one that doesn't need constant validation. Napansin mo ba? Parang lahat ngayon ay gustong may approval. Kapag may bagong achievement, kailangan may post. Kapag may bagong gamit, kailangan may picture. Kapag may bagong plano, kailangan agad sabihin sa lahat. At walang masama roon, pero may problema. Kapag nasanay kang ang motivation mo ay nanggagaling sa palakpak ng ibang tao, ano ang mangyayari kapag tumigil silang pumalakpak? May isang lalaki na gustong magsimula ng negosyo. Sa unang linggo, sobrang excited siya. Kinwento niya sa lahat. Sa pamilya, sa kaibigan, sa social media. Lahat alam ang plano niya. Maraming nag-comment, "Good luck, kayang-kaya mo yan, support kami." Pero makalipas ang 3 buwan, tahimik na ulit. Hindi dahil successful na siya, kundi dahil tumigil na siya. Samantala, may isa pang tao. Hindi niya sinabi sa kahit sino ang mga plano niya. Hindi niya ipinagyabang. Araw-araw lang siyang nagsikap. May mga araw na walang benta. May mga araw na puro pagkakamali. May mga araw na gusto na rin niyang sumuko. Pero dahil wala siyang audience, wala rin siyang pressure na magmukhang successful. Kaya nagpatuloy lang siya. Pagkalipas ng ilang taon, nagulat ang lahat. "Uy, may negosyo ka pala? Uy, ang laki na pala ng kumpanya mo." At ang sagot lang niya ay, matagal na. May tinatawag na external validation loop. Kapag lagi kang umaasa sa approval ng iba, unti-unti mong nakakalimutan kung bakit mo sinimulan ang ginagawa mo. Ang identity mo ay nakadepende na sa reaksyon ng ibang tao. Pero ang isang taong hindi umaasa sa validation ay mas matagal mapagod, mas matagal sumuko. Dahil hindi applause ang gasolina niya. Purpose, consistency, at ang sarili niyang mga standards. Hindi lahat ng plano kailangang ikwento. May mga pangarap na mas lumalakas kapag hindi mo na sila pinapakain ng opinyon ng ibang tao. Minsan, mas mabuting tahimik kang gumagawa kaysa maingay kang nangangako. Pero kung akala mo validation ang pinakamalaking distraction, may mas malala pa. Isang bagay na halos lahat ng tao ginagawa, na siyang dahilan kung bakit hindi nila napapansin ang tunay na kalaban. The real battle is never outside. It's the war inside your own mind. Kapag may narinig kang salitang monster, ano agad ang naiisip mo? Isang nakakatakot na nilalang, isang kalaban, isang panganib.
Pero paano kung ang pinakamalaking halimaw ay wala sa labas, kundi nasa loob? May isang estudyante, matataas sa mga grades, magaling, may potensyal. Pero tuwing may opportunity, lagi siyang may dahilan. Hindi pa ako handa. Baka mapahiya ako. Pas magaling sila. Lumipas ang 5 taon. Pareho pa rin. Hindi dahil kulang siya sa talento, kundi dahil natalo siya ng sarili niyang isip. Samantala, may isa pang estudyante. Hindi siya pinakamatalino. Hindi rin siya pinaka-confident. Pero may isang ugali siya. Kapag natatakot siya, kumikilos pa rin siya. Habang ang iba ay naghihintay na mawala ang takot, siya ay natutong kumilos kahit kasama ang takot. At yun ang dahilan kung bakit mas malayo ang narating niya. Ang utak natin ay programmed para protektahan tayo, hindi para pasayahin tayo. Kapag may bagong challenge, automatic nitong sasabihing, delikado, wag, baka mapahiya ka. Hindi ibig sabihin nito na tama ang utak mo. Ibig sabihin lang, ginagawa nito ang trabaho nito. Ang tanong, susundin mo ba ito sa lahat ng pagkakataon o ikaw ang magdedesisyon? Sa susunod na matakot ka, huwag mong tanungin ang sarili mo ng paano kung pumalpak ako? Subukan mong itanong, paano kung ito na pala ang opportunity na hinihintay ko? Minsan hindi naman nawawala ang takot. Mas lumalaki lang ang tapang. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking sekreto. May isang katangian ng mga taong laging minamaliit na halos hindi napapansin ng karamihan. Kapag naintindihan mo ito, hindi mo na kailanman hahabulin ang atensyon ng ibang tao. Invisible doesn't mean weak. Invisible means unpredictable. Sa chess, alam mo ba kung bakit delikado ang isang magaling na player? Hindi dahil mas mabilis siyang gumalaw, kundi dahil hindi mo alam ang susunod niyang hakbang. Habang yung baguhan, halos lahat ng galaw niya, madaling basahin. Ganito rin sa totoong buhay. May mga taong sobrang gusto nilang malaman ng lahat ang bawat plano nila. Bago pa man magsimula, alam na dapat ng buong mundo. Pero may ibang tao, tahimik, hindi nagpaparamdam. Hindi dahil wala silang ginagawa, kundi dahil mas importante sa kanila ang resulta kaysa sa announcement. At kapag dumating ang araw, bigla na lang silang nasa posisyon na hindi inaasahan ng lahat. May bahay na, may negosyo na, may bagong career, may bagong buhay. At ang tanong ng lahat, kailan pa nangyari yan? Ang sagot, habang busy kayong lahat sa pagtingin sa isa't isa, busy silang bumuo ng sarili nilang mundo. Kapag hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon, mas marami kang mental energy. Hindi mo iniisip kung paano ka titignan ng iba. Hindi mo iniisip kung ano ang sasabihin nila. Lahat ng energy mo napupunta sa improvement. At yun ang malaking advantage. Habang ang iba ay inuubos ang lakas sa image, ikaw nakatuon sa tunay na capability. Hindi mo kailangang mawala, hindi mo kailangang magtago, pero matutong piliin kung saan mo ilalaan ang oras at lakas mo. Hindi lahat ng laban kailangang ipakita. May mga laban na dapat tahimik lang, dahil ang pinakamagandang sagot ay hindi paliwanag, kundi resulta. At dito nagkakamali ang maraming tao. Iniisip nila na ang darkness ay lugar ng takot, lugar ng pagkatalo, lugar ng pag-iisa. Pero para sa mga taong marunong gamitin ito, ang dilim ay hindi kulungan. Isa itong training ground. Habang ang iba ay naghahanap ng liwanag para mapansin, may mga taong ginagamit ang dilim para maging mas mahusay. Kapag dumating ang tamang oras, hindi na nila kailangang sumigaw, dahil sapat na ang kanilang ginagawa para mapansin sila. At ang pinakamagandang bahagi, hindi pa ito ang pinakamahalagang punto ng kwento. Dahil sa susunod na part, malalaman mo kung bakit ang pinakamapanganib na tao sa anumang sitwasyon ay hindi yung pinakamalakas, hindi yung pinakamatalino, hindi rin yung pinakamayaman, kundi yung taong hindi na kailangang patunayan ang kanyang halaga sa kahit sino. At kapag naintindihan mo ang prinsipyong yon, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo habang buhay. The dark doesn't create monsters. It reveals character. Kung umabot ka hanggang dito, napansin mo ba? Hindi natin pinag-usapan kung paano maging mas maingay. Hindi rin natin pinag-usapan kung paano maging mas tahimik. Dahil hindi yun ang punto.
Ang tunay na tanong ay, ano ang ginagawa mo kapag walang nakakita? Doon nagkakatalo ang maraming tao. Kapag may audience, madaling maging motivated, madaling magsipag, madaling magpakitang gilas. Pero kapag ikaw na lang mag-isa, kapag wala nang pumapalakpak, kapag wala nang naglalike, kapag wala nang nagsasabing, ang galing mo, ano ang ginagawa mo? May dalawang tao na parehong gustong baguhin ang buhay nila. Pareho silang may pangarap, pareho silang may talento, pareho silang nagsimula sa wala. Pero magkaiba ang naging direksyon. Ang una, kada simula ng bagong project, excited. Pero kapag wala nang nakakapansin, humihinto. Kapag wala ng validation, nawawala ng gana. Kapag walang instant result, naghahanap ng panibagong idea. Samantalang yung pangalawa, hindi rin laging inspired, hindi rin laging motivated. May mga araw ding pagod, may mga araw ding gusto ng sumuko, pero may isang desisyon siyang paulit-ulit na ginagawa. Tuloy lang. Hindi dahil madali, kundi dahil alam niyang ang disiplina ay mas maaasahan kaysa sa motivation. At makalipas ang ilang taon, hindi magic ang nangyari, hindi rin swerte. Pinagsama-sama lang ang libu-libong araw na walang nakakita sa mga efforts niya. At yon ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. May isang katotohanan na bihirang pag-usapan. Ang identity ng isang tao ay hindi nabubuo sa mga malalaking sandali. Nabubuo ito sa mga maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Kapag paulit-ulit mong pinipili ang tamang gawin, unti-unti mong binabago ang pananaw mo sa sarili mo. Hindi mo na kailangang sabihing, strong ako, dahil alam mo na. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ng iba, dahil ang consistency mo ang nagsisilbing ebidensya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong madalas ma-underestimate, minsan sila rin ang biglang umaangat. Hindi dahil espesyal ang personality nila, kundi dahil espesyal ang ugali nilang magpatuloy kahit walang nakakakita. At ngayon, isipin mo ang mga katagang, "They forgot monsters don't fear the dark." Pero paano kung mali ang paraan ng pag-intindi natin sa salitang monster? Hindi ito tungkol sa pagiging nakakatakot. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Hindi ito tungkol sa pagiging introvert o extrovert. Ang tunay na monster ay yung taong hindi madaling masira ng pressure. Yung taong hindi bumibigay kapag walang nakakita. Yung taong hindi umaasa sa approval para kumilos. Yung taong kayang maghintay, matuto, mag-adjust, at magpatuloy. Ang dilim ay hindi ka otomatikong pinapalakas. Pero sa dilim, mas malinaw mong nakikita kung sino ka kapag wala ang ingay ng mundo. Doon lumalabas ang tunay na karakter. Siguro habang pinapanood mo to, may mga pagkakataon na pakiramdam mo hindi ka napapansin, hindi ka na-appreciate. Parang nauungusan ka ng mga taong mas visible. At maaaring totoo yon. Pero tandaan mo ito. Ang pagiging underestimated ay hindi sumpa. Pwede itong maging pagkakataon. Habang ang iba ay abala sa paghahabol ng pansin, pwede kang maging abala sa pagbuo ng kakayahan. Habang ang iba ay nakatingin sa susunod na mga papuri, pwede kang tumingin sa iyong susunod na improvement. Dahil sa huli, hindi ang pinakamalakas na boses ang laging naaalala, kundi ang taong nag-iwan ng tunay na resulta. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang nasa dilim ka, huwag agad isipin na nawawala ka. Baka yun lang ang yugto kung saan tahimik na hinuhubog ang mas matatag, mas disiplinado, at mas handang bersyon ng sarili mo. At gusto kong iwan sa'yo ang isang tanong. Kung wala makakita sa ginagawa mo sa loob ng isang taon, ipagpapatuloy mo pa rin ba ito? Kung ang sagot mo ay oo, maaaring mas malapit ka na sa tunay na tagumpay kaysa sa inaakala mo. Ibahagi mo naman sa comments kung anong bahagi ng video ang pinakatumama sa'yo o ang aral na gusto mong dalhin sa susunod na kabanata ng buhay mo. Baka ang karanasan mo rin ang maging inspirasyon ng ibang taong kasalukuyang dumaraan sa sarili nilang dilim. Shoutout sa mga nanood ng walang panalo ang mga hambog sa mga introvert. Shoutout kay Shai Desirdo. Sabi niya, "Good evening Sir AP. Thank you sa video mo na to. May natuklasan ako ngayong gabi. Nasa maturity era na pala ako bilang isang introvert. Dahil nakakaya ko ng lunukin lahat ng toxic traits ng ibang tao.
kahit nakakainis, nakakagalit, etc. Dahil kahit ganun nararamdaman ko, hindi na mabigat ang effect sa emotional at mentality. Sabi naman ni Marie the Lightworker, "Hi po Sir AP, good evening at sa lahat ng mga introverts. Sa pagiging tahimik at hindi pumapatol ay masasabi kong panalo na kaysa sa mga mayayabang o maiingay. Sa huli kami ay nakafocus sa malalim na koneksyon, kritikal na pag-iisip at enerhiya. Kami mga tahimik na tao ay madalas na mapanuri, kayang kontrolin ng emosyon at hindi madaling mabiktima ng mga palabas o pananakot ng mga mayayabang." Maraming salamat po muli Sir AP sa magandang episode na to. God bless us all. At ayon naman kay Rexon, "Thank you po Sir AP. Matagal ko na po yan natatalo ang mga narcissist. Pagpipigil, pasensya, pagpapakumbaba at tahimik lang. Boom! Diyan sila nababaliw sa mga tahimik sir. Mga sirang gripo madali lang ayusin at pahilumin. Rexon Cavan Kamatis here Sir AP." At shoutout din kay Renante Damgo, RJ Mera, Pumpkin Diamond, Annalyn Granada, Rebecca Ogata, Arky Takot, All About Mark, Gunpla Addict, Glenn Adversario, Jola Short Video, Pax Tumulak, Ramlat, Kati at Kay Daking. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.